Oy! Kumusta ang last race sa Netherlands? Mga pare, ano masasabi nyo? We were expecting na kasing boring siya ng sprint, di ba? Pero pre-race, umuulan. So there was a bit of a build-up ng anticipation ng mga tao. Kasi we know na kapag wet weather yung race, talagang maraming mga mangyayari, maraming ganap. Una-una na dyan, syempre, ang daming ganap talaga para sa last race in Zandvoort. Lap 3 pa lang, may ganap na. Ganap na ganap, no? kung ano yung kabisi nung break, 'di ba? Yung Dutch GP, hindi nagpatalo sa pagkabisi din. Okay siya, okay na karera. Tsaka okay na closing din for Zandvoort. Literal na may pasabog. Isa pa lang. Akala ko nga back marker, di ba sabi mo? Biglang nakita ko dun sa dulo, may umusok. So sabi ko, sino kaya yun? Bumangking eh. Ibang banking yung ginawa. Tapos yung pag-close up ng camera, Red Bull. Sino yan, si Lawson? Sana si Lawson. Yung pala, si Max Verstappen, yung hometown hero. Well, it was a painful send-off for Zandvoort kasi, di ba, everyone was expecting na, siyempre, paparenew ng contract, medyo hyped up pa yan. Pero yun nga, it was unfortunate for that to happen. Anticlimactic lang, no? I mean, syempre, sa kanya dapat yun eh. Ang daming nakatingin sa kanya, all eyes on Red Bull, on him particularly. Tapos, yun nga, yung send-off, o at least, mas magiging okay ba yung conclusion ng Zandvoort? Yung ano naman, pre, siyempre nabigla yung Orange Army, kaya parang lumipat na lang sila, naging papaya na lang. Di ba? Lando Norris, world champion, back-to-back wins. Ito yung nakita natin na medyo umaarangkada na yung development wars ng mga teams. Medyo slow yung start ng McLaren sa Australia, pero race by race talaga nag-i-improve sila eh. And I think ngayon halos magkakapantay na yung Mercedes, Ferrari, tsaka McLaren in terms of their pace. Medyo close talaga yung laban eh, di ba? Meron pa nga, naglaban mga lap 54, Antonelli, Norris, tsaka Hamilton, yung tatlong iba-ibang kotse, nag-overtakean, di ba? Yes. Para sa P1. Ang ganda nga nung showing ni Lando. Kasi yung pace niya, yung kotse graded, tapos yung pace niya parang steady nitong Dutch GP. At akala natin may chance na medyo ma-let go niya yung pole, pero was a controlled drive for him for most part of the race. Worrying nga to sa mga teams like Mercedes and Ferrari. Kasi ano yung magiging reaction nila given na nakita nila na bumibilis na yung pace ng McLaren? Are they going to focus on the car development na yung European leg ng race? Or magpo-focus sila towards the end of the season? Dati, Mercedes lang ang pinoproblema ng Ferrari eh. Ngayon, kasama na naman ng McLaren. Meron pang isa eh. Si pre, muntik-muntik yun yung si kay Bortoleto tsaka kay Hülkenberg. Ayo. Oo, nakakatakot eh. Iba talaga eh. Iniisip ko nga nung puti pa yung usok. Kung ako yan, kakanan ako. Si Hülkenberg, kumaliwa. Pagkaliwa niya, nawala yung usok. Uy, tamang desisyon. Ano ba yun? Kagaling. I think it was pure luck and instinct din ng driver. Kasi ang laki ng chance na matibaw niya talaga si Bortoleto eh. Halos nasa gitna si Bortoleto, di ba? It could go either way. Ang bilis niya mag-decide. Puti yung usok eh. Zero visibility talaga eh. Isang mali lang doon. Talagang salpok. Tapos bumulaga out of the smoke. Tapos nakaganon talaga. Nakabalabra pa talaga siya. Perpendicular doon sa track mo siya. Oo. Dito mo makikita na kahit na mature na ng mga drivers, nandyan pa rin yung mga reflexes ng mga yan. Hindi nawawala yan, di ba? Speaking of reflexes na matatanda, yung isang matanda na pasok sa points gamit yung kotseng napakabagal. Ano ba yun? Isang beses lang nag-pit stop eh. Wow. Pinatagal niya yung soft tires niya for 34 laps, yung soft. Tapos 37 laps yung hard. Gamit yung basurang Aston E9. Oo, 2 points din yun. Pero sa tingin niyo, at ba yun ang package ni Newey na maalaga sa gulong yung chassis nila? Kasi lahat nag-struggle sa tire degradation during the race eh. Pwede, kasi in-explain ni paring Dax nung last podcast natin. Yung aerodynamic style pala ng kotse, hindi lang pampabilis.
yung mismong design pala ng aerodynamics can also help with tire degradation para hindi masyadong matrabaho yung mga gulong ng mga kotse. Nag-upgrade sila nitong Hungary ba? Ngayon sa Zandvoort ng engine. Sa Hungary yung chassis, tapos ngayon naman yung sa engine pinalitan na ng Honda. Kumbaga, nag-fall into pieces na slowly yung mga upgrades nila. With Alonso's driving, yung caliber niya. Kumbaga, doon talagang makikita kung ano yung potential ng bagong setup nila eh. Speaking of Honda, yung isang bata ng Honda na biglang sumali sa F1 ulit ngayong season, ano masasabi nyo? Yuki Tsunoda. Galing, di ba? Kasi first time niya makahandle ng 2026 na kotse na race weekend. Although may mga testing yan, may mga simulation na ginagawa yan as a test driver. Or yung performance niya sa Zandvoort, super brilliant eh. Kahit anong simulation mo tsaka mga test driving, iba pa rin. Lalo na nung Zandvoort, talagang bardagulan, wheel-to-wheel sila, daming wheel-to-wheel action. Mabilis yung adapt niya dun sa bagong system, bagong kotse. No? Clearly, nakapakita niya nitong bardagulan ng midfielders. Silang Gasly, di ba? apat, sina Gasly, sina Lindblad, si Hülkenberg, tsaka si Tsunoda. Ang galing eh. Palagi, no? It's a good race after the long break. So, ayan, hindi naman tayo binigo ng Zandvoort. So, thank you, Zandvoort. Thank you. Thank At you. bye-bye. Thank you. Marami tayong papag-usapan. Bye-bye, Zandvoort.